Mahal kong mga anak, hindi ko alam kung kaya nyo bang basahin ito o kung mababasa nyo ba. Isinulat ko ito dahil marami akong utang sa inyong dalawa at umaasa ako na mapaliwanag ko rito kung ano ang nasa aking puso. Dinadala ko ang mabigat na pasanin na ito sa inyo at pasensya na kung ganito pa rin ako hanggang ngayon. Alam kong nabigo ko kayong dalawa sa napakaraming paraan at labis kong pinagsisisihan yon. Nabigo ko kayo bilang nanay. Daisy, Arnold, dapat naging mas malakas ako para sa inyong dalawa. Ako dapat ang naging ina na nararapat sa inyo. Isang taong laging nandyan para suportahan kayo. Makinig, gabayan kayo ng may pagmamahal at pasensya. Pero madalas akong mahina. Hinahayaan ko ang mga takot ko palagi, ang aking mga pagkakamali, at ang aking mga pagkukulang. Natukuyin kung paano kayo itrato. Lalo na sa'yo, Daisy. Alam kong sobrang hindi naging patas ang tingin ko sa'yo. Maling desisyon ang ginawa ko. Mga pagpipiliang nakasakit sa inyong dalawa. Napakaraming beses na dapat nandyan ako. Binibigyang pansin ang kailangan mo. Ang pagiging matatag na presensya sa buhay mo. Subalit masyado akong nababalot sa sarili kong mga problema. Hindi kita binigyan ng gabay at pagmamahal na kailangan mo. At para doon, sorry talaga. Pinili ko ang mga landas na mali para sa akin at kinaladkad ko kayong dalawa ni Arnold sa mga kahihinatnan. Nagkamali ako at hinayaan kong hubugin ng mga pagkakamaling yon ang takbo ng buhay natin. Gusto ko lang naman gawing mas mabuti ang mga bagay para sa ating tatlo, pero mas lalo lang nagiging malala. Gusto kong maging malakas, pero hindi ko mahanap ang lakas na yon sa aking sarili. Ngayon, nakita ko ang sarili ko sa puntong sumusuko na ako. Alam kong masakit, pero ito ang nararamdaman ko. Pagod na ako, Daisy, Arnold. Pakiramdam ko wala na akong maibibigay. Daisy, iniwan kita dyan kasi alam kong aalagaan ka naman ni Leo. At ang kapatid mo, pinaampun ko na rin. Hangad kong bago ako mawala, maging maayos na ang mga buhay ninyong magkapatid. I'm sorry kung wala ako kapag kailangan ninyo ako. Tanggap ko kung hindi nyo ako mapapatawad. Gusto kong malaman yung dalawa na sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko kayo. Kahit na parang nawala ako sa sarili ko, hindi natitinag ang pagmamahal ko sa inyong dalawa. Ingatan nyo sana ang inyong mga sarili. Wala akong ibang gusto kundi ang maging masaya kayong dalawa at mamuhay ng nararapat sa inyo. Mahal ko kayong mga anak ko. Habang buhay na humihingi ng tawad, Nanay Annalisa. Marahang pinunasan ni Daisy ang tumulo niyang mga luha. Pilit niya mang pigilan, talagang kumakawala pa rin. Wala nang magawa ang mga kamay niya sa sunod-sunod na emosyong gustong sumabog sa kanya. Sulat yon ng kanyang ina na si Annalisa noong 6 na taong gulang pa lang siya, nang maglaslas ito at muntik nang mawala sa mundo. Yon ang mga panahon na sukong-suko na si Annalisa sa mga nangyayari sa buhay nito. Hindi alam ni Daisy nung una kung bakit may mahabang peklat ito sa palapulsuhan. Subalit habang lumalaki at mas nagkakaisip si Daisy, mas lalo niya lamang naiintindihan. Bakit ngayon ko lang po ito nabasa? 8 taon na po ang lumipas. Humarap si Daisy sa kanyang ama na si Stanley. Napabuntong hininga ang kanyang ama habang nagmamaneho. Bata ka pa nun, anak. Hindi mo rin masyadong maiintindihan ang lahat. Napasinghap si Daisy. Mabuti na lang po, hindi natuloy yan, no? Tumango si Stanley. Naabutan ko siya ng ginawa yon. Nasugod ko agad sa ospital. Yun din ang dahilan bakit natagalan kang balikan noon ni Annalisa. Bigla niyang naalala sina Vanji at Leo. Nasaktan siya ng ginang noon, pero naiintindihan niya naman ang galit nito. May ginawa siyang hindi nakakatuwa. Total, nananahimik na rin naman ang mga ito. Hindi na pinakialaman ang ina niyang si Annalisa sa pagiging kabit noon ni Leo. Hindi na rin nagdemanda ang kanyang ama sa ginawa ni Vanji sa kanya. Binayaran na lang kung ano ang mga nasira ni Daisy. Tumingin siya sa daang tinatahak ng sasakyan ng kanyang ama. Pero at least nabuhay pa po siya ng 8 taon na, no? Hindi po siya nawala dahil sumuko na siya. Nawala po si nanay dahil yun na po talagang oras niya. Wala na si Annalisa. Katatapos lang ng libing nito, 1 linggo nang nakakaraan.
Matapos makipaglaban sa sakit, tuluyan na talagang namahinga ang kanilang ina ni Arnold. Sayang nga lamang at hindi nila ito nakasama pa ng mas matagal. At ngayong wala na si Annalisa, kinukuha na siya ng kanyang amang si Stanley. Mabuti na lang din, kasama naman ang kanyang nakababatang kapatid na si Arnold. Hindi pa rin sila maghihiwalay. "Sure po ba talaga kayong dadalhin niyo po kami sa mansyon?" Tanong ni Daisy sa ama. "Hindi po ba kayo natatakot? Paano po kapag nalaman nila na anak mo po ako sa nanay ko?" Lumingon sa kanya si Stanley nang maipit sa traffic ang sasakyan. "Natatakot anak, pero naplano ko na to simula nang magkasakit si Annalisa. Kapag nawala siya, ayokong pabayaan ka. Gusto kong nakakasama kita at nakikita. Hindi ko magagawa yon kung nasa ibang bahay ka. Nakausap ko na naman ang isang kasambahay. Palalabasin natin na mga anak niya kayo. At nasunog ang tirahan nyo kaya okay lang na nasa mansyon kayo. Pasensya ka na anak ha. Kailangan pang maging ganito kakomplikado ang buhay mo." Marahan siyang tumango at sumilip sa kapatid niyang tulog na sa backseat. "Okay lang po. Matagal ko na naman pong alam na komplikado po ang sitwasyon ko. Na hindi lahat ng tao matatanggap ako bilang anak ninyo. Alam din po ni Arnold ang gagawin. Kaya wag na po kayong mag-alala. Wala pong nakakaalam na anak mo po ako. Kahit hindi po nila alam ang totoo sa pagkatao ko, masaya po ako na makikilala ko na po ang pamilya ninyo. Sasanayin ko na po bang Sir Stanley ang tawag ko po sa inyo, tatay?" Bakas ang guilt sa mukha ni Stanley. "Sorry anak." Tipid lang siyang ngumiti. Para kay Daisy, tila wala siyang karapatang maghangad ng higit pa. Okay na rin naman sa kanya yon. Tatanggapin niya na lang dahil sa ganoong paraan, mas magiging madali ang lahat. Ang alam niya, may dalawa siyang kapatid, isang babae na halos kasing edad niya lang at lalaki na mas matanda sa kanya. Subalit pamangkin lang ng asawa ni Stanley ang babae na inampon ng mga ito. Ang Kuya Sherwin lang niya ang totoong anak ng kanyang ama sa legal na asawa. "Sino nga po ulit ang kasama niyo po sa mansyon, tatay?" Tanong ni Daisy. Sumagot naman si Stanley. "Bukod sa asawa ko, nandun ang yung mga kapatid. Ang yung aya na si Sherwin at ang yung achi na si Irene. Magkasing edad lang kayo ni Irene, pero mas nauna siya ng buwan sa'yo. Kaya mas nakakatanda rin siya. Nandun din ang yung akong." Tiningnan ni Daisy ang kanyang ama. Muntik niya nang makalimutan. May lahing Chinese nga pala ang kanyang ama at ganoon din siya. Strikto ang mga ito sa mga paniniwala. Kaya nga talagang organisado at parang kalkulado lahat ng kilos ng bawat miyembro ng pamilyang Chu. Marahan siyang tumango. "Pero hindi ko naman po pwedeng tawaging aya si Kuya Sherwin at achi si Ate Irene. Sila lang naman po ang Chu, hindi naman po ako." Napabuntong hininga ang kanyang ama. "Pasensya na, hindi ko maibigay ang apelyido ko sa'yo. Sorry, duwag pa ako para sabihin sa kanilang totoo." Pinilit ni Daisy na ngumiti. "Okay lang po yun. Wala naman po sa aking halaga kung maging Chu ako o hindi. Para po sa akin, ang kilalanin mo po ang mahalaga, tatay. Saka kontento na naman po ako sa apelyido ng nanay ko." Napangiti naman si Stanley at hinaplos ang kanyang buhok. "Napakabait mo talagang bata. Kahit hindi magandang mga nangyari sa'yo at kahit marami kaming ginawa ng masasakit sa ni Annalisa, lumaki ka pa rin na positibo at masiyahin." Tipid siyang umiti. "Marami pa po akong pwedeng mahanap na rason para maging masaya." Naging tuloy-tuloy ng biyahe nila. Hindi sila pwedeng tumuloy sa mansyon kaagad. Makikipagkita muna sila kay Nanay Beth, ang kasambahay na tatayong ina nila ni Arnold. "Oo nga po pala, paano niyo po napapayag si Nanay Beth na kupkupin kami at ituring na parang mga anak?" Tanong ni Daisy. Sumagot naman ang kanyang ama. "Sinabi ni Nanay Beth na mga pamangkin niya kayo at ulila na, at siya na lang ang natitirang kukup-kup sa inyo. Malapit sa yung akong si Nanay Beth dahil kaibigan ng yung yumaong ama. Kapag may hiling siya, pinagbibigyan agad. Kaya nga, payag siyang makitira kayo sa mansyon. Bukod doon, si Nanay Beth lang ang nakakaalam ng sikreto ko. Alam niyang nagkaroon kami ng relasyon ni Annalisa noon at siya ang nagpaanak sa nanay mo. Kaya kahit papano, alam kong magiging malapit kayo." Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ang marinig na may koneksyon si Nanay Beth kay Annalisa, nagbibigay kagalakan para kay Daisy. At nang makilala niya ang ginang, hindi siya nagkamaling napakabait nga nito. "Ikaw na ba talagang anak ni na Annalisa at Sir Stanley?"
Hinaplos ni Nanay Beth ang kanyang muka. Ang laki mo na, dalaga ka na. Baka may boyfriend ka na. Nagsalita naman agad si Stanley. Nay, 14 pa lang po si Daisy. Huwag niyo pong bigyan ng ideya. Wala pa po sa isip ko yan. Nakangiting sabi ni Daisy. Bata pa po ako at masuunahin ko po ang pag-aaral. Natawa naman ang ginang. Pasensya ka na, napakagandang bata naman kasi nitong anak mo, Sir Stanley. At sinong batang to? Anak din ba to ni Annalisa? Tumango naman ang kanyang ama. Opo, Nanay Beth, anak ni Annalisa sa ibang lalaki. Magkasama po silang magkapatid. Wala na rin mapupuntahan kaya kukup-kupin na rin po natin. Yun na nga ang nangyari. Nauna nang umuwi si Stanley, habang sila naman ni Arnold kasama ni Nanay Beth papunta sa mansyon. Nang makarating sila, namangha agad siya sa laki. At sa mga detalye ng bahay, halata agad na may mga lahing Chinese ang nakatira. Eto na bang pamangkin mo, Beth? Tanong ni Roberto, ang kanyang akong. Matanda na ito at medyo masungit ang mukha. Gayunpaman, malumanay pa rin at tila may kabaitan pa rin naman. Medyo namamanghalang si Daisy dahil sa wakas, nakita niya ng kanyang lolo, ang ama ng kanyang amang si Stanley. Tumango naman agad si Nanay Beth. Apo, Sir Roberto, salamat po at pinayagan niyo silang tumira dito. Asahan niyo pong hindi sila makakagambala sa inyo. At kung may kailangan gawin po rito sa mansyon, makakatulong ko rin naman po. Tumango naman ang matanda at napatingin sa kanya. Anong pangalan mo? Kinakabahan man, sumagot pa rin siya. Ako po si Daisy Salazar. Tiningnan siya nitong mabuti. Mukha ka ring Chinese at parang pamilyar ka. Hinawakan ni Nanay Beth ang kamay ni Daisy, halatang kinakabahan. Sir Roberto, hindi naman po. Tisay lang po talaga itong si Daisy. Napalunok siya. Maraming ngang nagsasabi, mas lutang ang dugo ng kanyang amang si Stanley kesa kay Annalisa. Gayunpaman, wala rin naman masyadong nagtatanong. Iba-iba na rin naman kasi ang itsura ng mga Pinoy. Malamang ay napatanong lang si Roberto dahil kahawig niya nga si Stanley. Maya-may bumaba ng mga tsu. Napatingin siya sa kanyang amang si Stanley. Seryoso lang ang mukha nito. Subalit kita niya ang kagalakan sa mga mata. Sa tabi ng kanyang ama, ang asawa naman nitong si Hilda. Sunod na bumaba ang kanyang mga kapatid na sina Sherwin at Irene. Nasa harap ni Daisy ang mga kapatid pero hindi niya alam kung bakit hindi magaan ang kanyang loob. Hindi katulad ng nararamdaman niya sa kapatid na si Arnold ang nararamdaman sa mga kapatid niya sa ama. Parang may mali, pero hindi niya maintindihan kung ano. Totoong kapatid niya si Sherwin, pero si Irene ay hindi dahil ampun lang naman ito. Tumagal ang titig ni Daisy kay Irene. Seryoso rin ang mukha nito at halatang may klas ang tindig. Maganda ang pananamit at kahit buhok parang laging nakakatikim ng ayos sa salon. Kaya naman ni Daisy yon, lalo na sa sustento ni Stanley sa kanya. Gayunpaman, hindi siya ang tipo ng taong maluho. Simpleng tao lang siya. Lahat ng perang ibinibigay ni Stanley, nakaipon lang sa kanya. Iniisip niya lang na gamitin sa negosyo kapag may oras na siya at hindi busy sa school. Kung tutuusin, kahit hindi na sila pumunta sa teritoryo ng mga Tsu, mature na namang mag-isip si Daisy, kaya niya na rin alagaan ang kanyang kapatid na si Arnold. Si Stanley lang talaga ang may gusto na doon sila tumira kahit maraming tinatago. Gusto nitong makasama si Daisy at masubaybayan ng paglaki kahit palihim man lang. Nahihirapan na rin kasi si Stanley na magpabalik-balik sa pagpunta sa kanila noon. Ate Daisy, di ba mga kapatid mo sila? Tanong ni Arnold sa kanya. Mabilis namang tinakpan ni Daisy ang bibig ng bata. Ano ka ba naman? Sabi ko, wag kang maingay, di ba? Walang pwedeng makaalam na anak ako ni tatay. Ikaw talaga, ang daldal mo palagi. Kapag may nakaalam, iiwan talaga kita. Mawawalan tayo ng tirahan. Hindi tayo makakapag-aral. Gusto mo ba yon, ha? Umiling naman agad si Arnold. Hindi Ate Daisy. Gusto ko pong mag-aral. Napangiti siya at bahagyang ginulo ang buhok nito. Kaya huwag ka masyadong madaldal, okay? Tayo na lang dalawa. Wala na si nanay. Hindi rin naman ako matatanggap ng mga Tsu kapag nalaman nila. Kaya isa't isa na lang ang magiging sandalan natin. Niyakap ni Daisy ang kanyang kapatid. Hindi niya naman kayang iwan si Arnold. Kung magkakaroon siya ng magandang buhay, gusto niyang ganoon din ang matamasa nito. Simula bata pa lang, kasama niya na ito kaysa sa lahat ng tao.
Mas matimbang si Arnold sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang kanilang buhay sa poder ng mga Chu. Nakakapag-aral sa magandang eskwelahan at may maayos na tirahan. Kahit kasama sila sa kwarto ng mga kasambahay, ayos lang sa kanya yon. Ang kanyang ama lang talagang nagigilty. Maraming bakanting kwarto sa taas. Gusto ko sanang nandun ka, hindi dito sa mga katulong. Balungkot na sabi ni Stanley. Nasa garden siya ng gabing yon. Doon siya nag-aaral dahil ayaw niyang makaabala. Tulog ng mga kasambahay sa loob ng silid nila, kaya doon na lang siya sa gazebo nagtsatsagang mag-aral. Tulog na ang mga kasambahay sa loob ng silid nila, kaya doon na lang siya sa gazebo nagtsatsagang mag-aral. Napangiti naman si Daisy. Okay lang naman po ako ron. Wala naman po kayong dapat ipag-alala. Hindi ko rin naman po kailangan ng sobrang laking kwarto. Sandaling nag-isip ang kanyang ama. Kung gusto mo, pwede ka sa library. Kapag gusto mo mag-aral, pumasok ka lang doon. Umiling naman agad si Daisy. Huwag na po. Para po yun sa pamilya nyo. Doon din po tumatambay sila Kuya Sherwin at Irene kapag nag-aaral. Kapag dumarating ang tutor nila. Huwag din po sana kayong maging sobrang bait sa akin kapag nasa harap po nila. Baka magtaka pa po sila. Ayoko naman pong magdulot ng gulo sa pamilya nyo. Napabuntong hininga si Stanley. I'm sorry talaga, Daisy. Hindi ko alam kung tama bang dinala pa kita dito. Kung unfair treatment lang naman ang mararanasan mo. Umiling naman ang dalaga. Hindi naman po ito unfair para sa akin. Bata pa lang po ako. Alam ko na po ang sitwasyon ko. Hindi na po ako naghahangad ng kahit na ano. Naging kabit po ang nanay ko. At alam ko pong malaking kasalanan yun ni nanay kina Ma'am Hilda at sa mga kapatid ko. Masaya nga po ako na pinilit niyo akong pumunta rito dahil gusto niyo po akong makasama at masubaybayan ang paglaki ko. Namungay ang mga mata ni Stanley. Sana dumating ang panahon na may tapang na akong ipagmalaki ka sa lahat. Ngumiti lang si Daisy. Hindi niya naman kailangan yon. Mas gusto niya rin na simple at tahimik lang ang buhay. Puro gulo na lang ang mga pinagdaanan niya noong bata, kaya hindi niya nagugustuhin pang pumasok sa gulo ng mga Chu. Sapat na sa kanya na pamangkin ni Nanay Beth ang tingin sa kanya. Nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo? Tanong ni Stanley. Gusto mo bang ikuha rin kita ng tutor katulad sa mga kapatid mo? Mahina siyang tumawa. Hindi na po, tatay. Kaya ko naman po. Isa pa, hindi po ba sila magtataka kapag ganon? Ang alam po nila, binigyan niyo po kami ng scholarship. Bakit kailangan pang mag-tutor? Parang sobra naman po yata yon. Natawa rin ang kanyang ama't napailing. Nahihirapan ako mag-isip ng tama kapag naiisip kong kulang pang na ibibigay ko sa'yo bilang ama mo, Daisy. Hinawakan niyang kamay nito. Wala po kayong dapat ipag-alala. Binibigay ko po kung ano ang kaya ko. Kahit may pagkukulang ka po, mahal pa rin naman po kita. Hindi na po ako magkakaroon ng rason para magkaroon ng tampo sa'yo. Batid ni Daisy na ginagawa ni Stanley ang lahat para makabawi at maging ama sa kanya. Pinahahalagahan niya naman lahat ng ginagawa nito. Madaling makontento si Daisy sa mga binibigay sa kanya. Ha? Bakit isasabay pang dalawang yan? Hindi naman sila mga Chu. Anak naman sila ng kasambahay. Reklamo ni Irene kay Stanley habang masama ang tingin sa kanila ni Arnold. Hinawakan ni Daisy si Arnold sa balikat nito at mas lalong hinila. Nakasuot na sila ng uniform at dalang mga gamit nila. Pareho na silang handang pumasok. Pwede naman silang mag-commute. Yun ang palagi nilang ginagawang magkapatid at sanay naman sila. Pero iba ng araw na yon, nagkaroon ng oras si Stanley mula sa sobrang daming trabaho. Gusto nitong ihatid sina Irene at Sherwin, subalit alam ni Daisy na mas matimbang ang kagustuhan nitong maisabay sila. Nabanggit kasi ng kanyang ama na hindi pa nito nagagawang ihatid siya sa eskwelahan. Anak, isang way lang naman. Pare-pareho kayo ng school. Isabay na natin sila para hindi hassle. Sabi pa ni Stanley, sabay tingin kay Daisy. Pero bakas pa rin ang pagtutol ni Irene. Pero Papa, bakit kailangan pang sumakay din sa sasakyan ng mga yan? Alam sa school na pamangkin lang po sila ng maid natin dito. Papa, nakakahiya po. Kumunot ang noo ni Stanley. Anong nakakahiya sa pagmamagandang loob? Ayoko nang makarinig ng kahit anong reklamo. Sige na Irene, sumakay na kayo sa sasakyan. Tumayo si Sherwin at kinuha ang gamit. Irene, itigil mo ng kaartehan mo. Halika na. Mauhuli na tayo. Hayaan mo nang sumabay sina Daisy at Arnold sa atin.
Kung makarea ka dyan, para ka malalagutan ng hininga kapag parehong hangin ang nalanghap ninyo. Isang sasakyan lang naman. Malaki ang sasakyan ni Papa, kasyang-kasya tayo. Ang arte mo. Nagmaktol naman si Irene. Hindi ako maarte. Aya, bawiin mo sinabi mo, hindi ako maarte. Nagmarcha na ito palabas. Wala ring nagawa ang dalaga sa desisyon ni Stanley. Napatingin kay Daisy ang kanyang ama. Halata ang kagalakan sa mga mata nito dahil maihahatid na siya sa eskwelahan. Halina kayo, sumakay na rin kayo sa sasakyan ko. Nakangiting sabi ni Stanley at nauna nang maglakad. Marahan naman silang sumunod ni Arnold. Napatingin lang si Daisy sa kapatid nang bigla itong magsalita. Ate, ang arte talaga ni Irene pangit, no? Ampun lang naman, ikaw naman ang tunay na anak. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng kapatid. Alam mo Arnold, manahimik ka na lang. Ang dami mo pang sinasabi, hayaan mo na lang. Tinanggal ni Arnold ang kamay niya at napanguso. Bakit? Totoo naman. Ikaw naman talagang may karapatan, Ate Daisy. Bakit ba hindi mo sinusumbong kay Sir Stanley? Sabihin mo pinapahiya ka ni Irene pangit sa school at ginagawang alalay. Tama ang kanyang kapatid. Pinapahiya nga siya ni Irene sa harap ng mga kaibigan nito kahit wala naman siyang ginagawang masama. Kapag may utos ito sa school, sinusunod niya na lang. Ang tingin kasi sa kanya ng dalaga, isang kasambahay na utusan lang nito. Umiling na lang si Daisy. Hindi na kailangan Arnold, hindi naman big deal sa akin. Isa pa, choose si Irene. Kahit anak ako, siya pa rin ang kakampihan. Dahil para sa kanila, pamangkin lang tayo ni Nanay Beth at nakikitira lang tayo rito. Napabuntong hininga si Arnold. Kung nandito lang sana si Nanay, baka wala tayo rito. Ipapagtanggol pa tayo nun. Tipid siyang napangiti. Miss ko na rin si Nanay. Halika na. Habang nasa loob ng sasakyan, nakabusangot pa rin si Irene. Samantala, wala naman kay Sherwin iyon. Parang ang walang pakialam sa paligid ng kanyang kuya. Nang makarating sa school, naunang bumaba ang magkapatid na Chu. Bumaba na rin naman si Arnold. Nilingon siya ni Stanley at napangiti. Aral ng mabuti, Daisy. Mahinang sabi nito. Napangiti naman siya. Maraming salamat po sa paghatid, tatay. Tumango naman ito at halatang saya sa mukha. Bumaba na rin siya at pumasok na rin sa campus. Hinatid niya muna si Arnold sa room nito bago siya pumunta sa kanya. Nasa pasilyo na si Daisy papunta sa room pero biglang may humarang sa kanya. Nang tingnan niya, si Darius lang pala. Napairap na lang siya. Panibagong pangaasar na naman ang matatanggap niya. Ano na naman kailangan mo sa akin? Umalis ka nga sa harap ko. Naiinis na sabi ni Daisy. Humalukip-kip si Darius at hinarangan siya. Ang sama talaga ng ugali mo. Pamangkin ka lang naman ng kasambahay. Hindi ka naman isang Chu. Napairap si Daisy. Oh, tapos? Anong gagawin ko? Anong pakialam ko? Ayaw niya talaga. Unang kita niya palang kay Darius Ching. Family friend ng mga Chu ang mga Ching. Close ito kina Sherwin at Irene kaya madalas na nasa mansyon. At simula nang magkakilala sila, walang araw na hindi siya iniinis. Tumawa naman si Darius. Sungit mo talaga palagi. Huwag mo akong iniinis. Huwag mo akong nilalapitan dahil hindi naman tayo close. Sabi niya rito at nauna nang maglakad. Tumawa naman si Darius. Paano yan? Hindi ako matatanggal sa landas mo. Palagi lang ako manggugulo. Hindi niya napinansin ang binata at pumasok na sa room. Hindi talaga alam ni Daisy ang dahilan kung bakit palagi siyang kinukulit ni Darius. At kapag nakikita ni Irene na palaging umaaligid ang binata, mas lalo lamang nadadagdagan ang pagkairita ng dalaga. Halata naman ni Daisy. Kilos pa lang ni Irene, may gusto na ito sa binata. Kaso si Darius mukhang wala pang ideya sa damdaming yon. Hindi na rin naman siya nagsasalita at baka sabihin na nakikialam pa siya. Bukod doon mga bata pa rin naman sila. Hindi naman magandang mga buhay pag-ibig agad ang iniintindi at mukhang pag-aawayan pa. Sabi ko, kailangan mong gawin ang project ko sa science para sa akin. Mayroon kaming lakan ni na Ay at Darius. Mas mahalaga yon. Kaya bakit ba ayaw mong gawin tong project ko? Sumandal si Irene at humalukip-kip habang nakatingin sa kanya. Napabuntong hininga si Daisy. Alam niya namang hindi mahalaga ang lakad ni Irene. Pupunta lang sa golf club sina Darius at Sherwin. Ang dalawa lang naman ang nag-usap, samantalang si Irene pilit na isasama ang sarili. Irene, hindi ko kaya at hindi pwede. Ahead ka rin sa akin ng 2 years sa school. Hindi ko alam ang pinag-aaralan nyo. Isa pa, may sarili akong gawain.
Sumenya siya sa mga textbook at notes na nakakalat sa paligid niya. Gumagawa rin ako ng mga assignments ko. Napairap naman si Irene. Mas importante itong sa akin kaysa sa'yo. Alam kong kaya mo yan. Hindi ba matalino ka nga? Ang yabang mo nga kaya parang hindi big deal to sa'yo. Gawin mo na lang kasi para sa akin. Naiinis na si Daisy sa dalaga pero pinipigilan niya lang. Gusto niyang tumanggi. Hindi na naman siya ang dating bata na palaging nagpapaapi. Lumalaban na rin naman siya. Lalo pat alam niyang anak din naman siya ni Stanley. Yun nga lang, kapag talagang naiinis na si Daisy, hinahayaan niya na lang kaysa maging magulo pa. Hindi mo maaaring hilingin sa isang tao na gawin ang proyekto mo para sa'yo, Irene. Kaya nga pinapagawa yun ng teacher para may matutunan ka. Anong matututunan mo kung akong gagawa nito? Dahilan naman ni Daisy. Masama ang tingin sa kanya ni Irene. Ang lakas ng loob mong sagutin ako. Nakikitira ka lang naman dito. Porke scholar ka ni Papa, mayabang ka na. Sino ka ba para pumigil sa akin? Pamangkin ka lang naman ng maid. Anong masama sa paggawa ng kaunting pabor para sa akin, Daisy? Kumunot naman ang noo niya. Ano naman ang masama sa pagiging pamangkin ng maid? At pabor? Hindi pabor to, Irene. Inuutusan mo ako ng mga bagay na dapat ikaw naman ang gumagawa. Bakit? Naiinis na tanong ni Irene. Nandito ka dahil utusan si Nanay Beth. Kaya ibig sabihin, utusan ka rin, Daisy. Dapat nga, Ma'am Irene ang tawag mo sa akin. Hindi porke mabait ang papa ko sa'yo kung umasta ka para kang isang tsu. Ramdam niyang paninikip ng dibdib. Walang ideya si Irene kung sino talaga siya. Gustong-gusto niya nang sabihing magkapatid sila para matigil na sa kakasupalpal sa kanya na isa lang siyang utusan. Pero kapag nalaman ni Irene, magugulo ang lahat. Masasaktan at magagalit si Hilda na siyang asawa ng kanyang ama. Napalunok ng mariin si Daisy. Hindi ako utusan, Irene. Hindi dahil anak ka ng amo ni Nanay Beth, gagawin mo ng utusan lahat ng mas mababa sa'yo. Mayaman man o mahirap, tao pa rin tayong lahat. Hindi mo gagamitin ang mga tao para sa pansariling interes dahil mali yun. Gusto niyang pagsabihan sa Irene, kahit mas matanda ito sa kanya ng ilang taon. Kahit masamang ugali, iniintindi pa rin ni Daisy. Kahit ampun lang ito ng mga tsu, para sa kanya, tunay na kapatid niya pa rin ang dalaga. Ganon din ang turing niya kay Sherwin. Yumuko si Irene sa kanya. Ayaw mo talaga. Sinusubukan mo ba ako, ha? Kapag hindi mo ginawa ang project ko, sasabihin ko kay Mama ang mga ginagawa mo. Sasabihin ko sip-sip ka kay Papa at palagi kang lumalapit kay Darius. Umawang ang bibig ni Daisy. Hindi ako sip-sip. At mas lalong hindi ako ang lumalapit kay Darius. Siyang panilapit sa akin. Sinungaling, mariing sabi ni Irene. Isusumbong talaga kita kay Mama. At yak, gagawa ng paraan si Mama para mapaalis ka rito. Napabuntong hininga si Daisy. Ayaw niyang dumaan sa landas na yon. Hindi niya nga kayang tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Hilda. Hanggang kaya ni Daisy, iniiwasan niya dahil baka may mapansin pa ito sa kanya. Napakasungit ng ginang at may taglay na sama ng ugali. Sa pagtrato pa nga lang ni Hilda sa mga kasambahay, alam niyang hindi sila magkakasundo. At kapag nagtatagpo ang mga landas nila sa mansyon, para siyang hinuhusgahan agad gamit lang ang tingin. Irene, wag naman sana. Wag mo nang banggitin kay Ma'am Hilda. Bulong ni Daisy kahit ayaw niya. Ako nang gagawa ng project mo. Sige, wag mo na lang sabihin sa mama mo. Please. Lumawak ang ngiti ni Irene at tumayo na. Mabuti naman, papayag ka rin naman pala eh. Ipapadala ko rito sa iyo ang mga kailangan mo mamaya. Ayusin mo yan ah, dapat maganda. Grades ko nakasalalay dyan. Huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na sa papa't kuya ko. Tahimik na tumango si Daisy. Pinanood niya lang na lumakad palayo si Irene. Bakit ba napaka-spoiled brat niya? Hindi naman ganun si Kuya Sherwin. Sana kasing ugali niya na lang ang kuya namin para walang problema. Nahihirapan ako magstay ng tahimik dito dahil sa kanya. Talaga naman, Irene. Isinantabi niya muna ang sariling gawain. Inuna niya muna ang project ni Irene. Abala siya sa paggawa nang bigla na lang may nagtakip ng kanyang mga mata. Hulaan mo kung sino. Boses ng isang lalaki. Mabilis niyang tinanggal ang mga kamay nito. Darius, wag kang nga umasta na parang close tayo. Naiinis lang ako sa'yo. Tumawa naman si Darius. Ano bang ginagawa mo? Bakit parang busy ka? Project. Simpleng sagot ni Daisy. Magaling talaga ang mga kamay mo.
Ang ganda mo naman gumawa. Nakangiting sabi ni Darius habang pinagmamasdan ang mga nagawa niya na. Maganda rin yung gumagawa. Saglit niya itong nilingon. Bakit ka ba nandito? Lumayas ka na nga. Doon ka sa loob. Kumunot naman ang noo ni Darius. Bakit ba? Lagi mo na lang akong pinagtatabuyan. Pasalamat ka nga nakikipaglapit ako sa'yo, Daisy. Peki siyang tumawa. Wala akong dapat ipagpasalamat. Kung hindi ka nalalapit sa akin, mas matutuwa pa ako. Umiwas ng tingin si Darius at halatang nagtatampo. Mas nalapit pa ako para hindi ka maging masaya. Napailing si Daisy. Ilang taon ka na nga ulit? Para kang batang nagtatampo. Mas lalo lang sumama ang timpla ni Darius. Ilang taon na siyang namamalagi sa mansyon ng mga Chu. Ilang taon na rin siyang iniinis ni Darius. 17 pa lang si Daisy, samantalang 21 ang binata. Pero sa kanilang dalawa, mas mature pa yata siyang mag-isip. Kapag nagtatampo, Daisy dapat sinusuyo. Kinuha nito ang upuan at umupo pabaliktad para makaharap siya. Sige na, suyuin mo na ako. Napangiwi si Daisy. Ewan ko sa'yo, pumunta ka na nga rin sa loob. Hindi ba si Sherwin naman ang pinunta mo rito? Balita ko, pupunta kayo sa golf club. Baka hinahanap ka na. Nag-aasikaso pa sila. Nangalumbaba sa harap niya si Darius. Gusto mong sumama? Tara na. Wag na, sagot ni Daisy. Baka gawin mo lang akong umbrella girl. Humalakhak naman si Darius. Alam mo, ikaw palagi lang ang sama ng tingin mo sa akin. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang kasama? Kasi gusto kong matuto ka. Saka paano gagawin kitang umbrella girl? Ang liit mo, Daisy. Tatama lang sa noo ko ang payong. Bilis na, sumama ka na. Tuturuan naman kita. Hindi na. Pagtanggi ni Daisy. Marami pa akong gagawin. Hindi rin naman ako mahilig sa golfing. Kaya na lang. Darius! Tawag ni Irene. Tumayo na si Daisy at lumayo sa binata. Baka kung ano pang isipin ni Irene. Batid niya pa naman kung gaano ito kaselosa. Wala namang relasyon sina Irene at Darius pero nag-iingat lang siguro siya. Ayaw niya na rin na pumagitna. Darius, halika na. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Kanina ka pang hinahanap ng aya ko. Tara na. Saad ni Irene. Tumingin naman sa kanya si Darius at ngumiti bago umalis. Nagpatuloy na rin naman siya sa ginagawa. Aalis na sana si Irene pero muli itong bumalik at hinarap siya. Daisy! Seryosong tawag nito sa kanya. Napalingon naman siya sa dalaga. Bakit? May kailangan ka pa? Wala naman, pero gusto kitang balaan. Humalukip-kip si Irene at tinaasan siya ng kilay. Akin si Darius. Ha? Tapos? Tanong ni Daisy. Huwag mo siyang lalandiin. Patuloy pa ni Irene. Hindi kayo bagay. Kami ang bagay dahil pareho kaming Chinese at galing sa mayamang pamilya. Kahit magustuhan ka ni Darius, hindi ka rin naman matatanggap ng pamilya niya eh. Napailing si Daisy. Iniisip kung anong punto para sabihin pa sa kanya yon. Oh, ano naman? Wala naman akong pakialam kung matanggap ako o hindi ng pamilya ni Darius dahil wala naman akong gusto sa kanya. Bakit? Ano bang tingin mo? May gusto sa akin si Darius? Bumaha agad ang iritasyon sa mukha ng dalaga. Of course, nothing. Hindi ka magugustuhan ni Darius, no? Hindi kayo magka-level at hindi siya mangmang para magustuhan ng katulad mo. At sure ako na sa pagtagal, magkakasundo ang mga Chu at mga Ching na ipakasal kaming dalawa. Kaya wala ka ng lugar, Daisy. Seryoso niya itong tiningnan. Yun naman pala, may assurance ka ng sayo ang bagsak ni Darius. Bakit parang nag-aalala ka pa? Umawang ang bibig ni Irene, pero muli ring tinikom ang bibig. Wala itong sinabi at nagmarcha na lang paalis. Napabuntong hininga na lang si Daisy. Kilos pa lang ng binata, alam niyang may damdamin ito para sa kanya. Hindi niya lang talaga ini-entertain dahil wala pa sa isip niya yon at ayaw niya rin talagang makabangga si Irene pagdating kay Darius. Daisy! Tawag sa kanya ni Nanay Beth. Kanina pa kitang hinahanap, nandito ka lang pala. Bilisan mo, halika rito sa kusina. Kumunot ang noo ni Daisy. Bakit po? Si Sir Roberto, nalaman niyang ikaw ang gumagawa ng herbal tea para sa akin. Gusto niyang ipagtimpla mo siya. May mga gawa ka pa rin naman, di ba? Tanong pa ni Nanay Beth. Tumango naman agad si Daisy. Opo, meron pa naman po. Gumawa po talaga ako nung nakaraan kasi marami po akong pa-order sa online. Mas lalong napangiti si Nanay Beth. Mabuti naman. Halika, bilis. Gusto ka rin makausap ni Sir Roberto. Nanlaki naman ang kanyang mga mata.
Hindi siya makapaniwalang gusto siyang makausap ng kanyang lolo. Magkasama sila sa mansyon pero hindi rin naman halos magkita. Wala rin namang dahilan para kausapin siya nito. Bakit po? Wait lang po, Nanay Beth. Kinakabahan po ako. May nagawa po ba akong mali? Napalunok si Daisy. Nay, baka po magalit po sila. Binebenta ko po yung mga gawa ko pero wala po akong permit o license. Hindi ko pa po kasi alam kung paano kumuha nun. Sa 1 taon ko pa po aasikasuhin. Sa kayong mga gawa ko po sa mga kakilala ko lang binibenta at talagang mga subok na. Umiling agad ang ginang. Ano ka ba? Wala, wag mong ipag-alala masyado. Baka nakakalimutan mo. Akong mo pa rin si Sir Roberto. Katunayan, nakita niyang mga tanimong herbal sa likod ng bodega. Hindi ba't hiningi mo ang espasyong yun ng lupa kay Sir Stanley? Nagawi ron si Sir Roberto at nagulat siya nang makita ang herbal na tanim doon. Sa katunayan nga'y tuwang-tuwa siya. Kaya halika na. Katulad ng gustong mangyari ng matanda, ipinagtimpla niya na nga ito ng herbal tea. Nasa counter naman si Roberto, pinagmamasdan siya ng may kuryosidad at saya. Ngunit kahit ganoon, mas lalo lang siyang kinakabahan. Nang ilapag niya sa harap nito ang teacup, nanginig pa ang kanyang mga kamay. Sorry po. Ayos lang, Daisy. Nakangiting sabi nito bago humigop ng tsaa. Para sa akin, nakakatulong ang herbal sa kalusugan at kahit ibang mga Chinese, normal na lang ang pag-inom ng mga herbal tea. Nagulat ako na may nakita kong maraming halamang herbal sa likod ng bodega. Ikaw bang nagtanim ng lahat ng yon? Parang marami kang alam tungkol sa herbal. Marahang tumango si Daisy. Mahilig lang po talaga ako magbasa tungkol sa mga herbal at herbal medicine. At nung ginagamot po ang nanay ko habang dinadialysis po siya, mas lalo pa po akong nahilig dahil yun po ang palaging pinapainom ko sa kanya. Libangan ko rin po ang pagtatanim. Napangiti naman ang matandang lalaki. Marunong ka rin mag-brew ng mga tsaa? Sumagot naman agad si Daisy. Nag-eeksperimento lang po sa iba't ibang mga timpla. Sorry po, hindi ko rin po alam kung tamang ginagawa ko. Bastang alam ko po, marami pong tulong sa kalusugan ang mga tsaa ko. Actually, binibenta ko po ang mga ginagawa ko pero sa mga kakilala lang po. Since wala rin naman akong maayos na packaging at natatakot po ako dahil 17 pa lang po ako at walang permit. Humalakhak si Roberto at halatang mas lalong natuwa. Ibang klaseng dalaga. Napaka-business-minded mo na agad. Ikaw ang hinahanap ko kina Sherwin at Irene dahil sa murang edad pa lang. Nakitaan ko na si Stanley sa larangan ng pagnenegosyo. Nakikita ko sa kanyang gusto niyang matuto gumawa ng mga furniture at home appliances na produkto ng aming mga negosyo. Nakakatuwa ka naman. Kinurot ni Daisy ang palad. Para kasing panaginip ang lahat. Hindi siya makapaniwalang natutuwa ang kanyang lolo sa kanya. Hindi naman siya business-minded talaga. Nangangarap nga siyang maging pharmaceutical scientist dahil pakiramdam niya ang galing-galing niya sa mga ginagawa niyang produkto. Yun nga lang, parang mas passion niya ang magbenta at gumawa ng mas maraming produkto. Basta na lang talaga pumasok yun sa kanyang isip, wala naman siyang ibang mapagkakaabalahan. Umiling ito at bahagyang hindi makapaniwala. 17 ka pa lang, Daisy. Bakit ang dami mong alam? Napakagatlabi si Daisy. Sinimulan ko po ito, 14 years old pa lang po ako. Tiningnan ni Roberto ang tsaa. Nakakabilib ka, Daisy. Hindi ko alam na may ulo ka sa ganitong bagay. Tumawa ng mahina si Daisy. Marami lang po akong natutunan tungkol sa mga iba't ibang mga halamang gamot, ang mga benepisyo at kung paano ihalo ang mga yon. Siguro kaya rin na-inspired din gumawa si Daisy dahil sa kanyang ina. Nalaman niyang nakakatulong sa stress ang mga herbal. Kaya naman palagi niyang ginagawan si Annalisa noong nabubuhay pa ito. Nagpatuloy si Daisy. Hinahalo ko po katulad po ng chamomile para sa stress, luya para sa digestion at peppermint para sa energy. Yang iniinom po ninyo ngayon, yun po ang benefits na alam ko. Iba ka talaga, Daisy. Unang kita ko pa lang sa'yo. Magaan na ang loob ko at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Tumingin ito sa kanya habang namumungay ang mga mata. Hindi lang dahil marami kang alam, kundi dahil ginawa mo itong totoo. Isang bagay na nakakatulong sa iba. Nahihiyang ngumiti si Daisy. Salamat po. Ang munting papuri na yon ng kanyang lolo, dinala ni Daisy sa puso niya. Malaking bagay sa kanya kapag ang matanda ang pumuri sa kanya ng ganoon. Pakiramdam niya kasi, tanggap siya nito bilang anak ni Stanley.
na sa kabila ng pagiging anak niya sa labas, para bang may dahilan ito para magustuhan siya. Anak, nabanggit sa akin ni Papa. May negosyo ka? Tanong ni Stanley sa kanya. Nahihiya siyang tumango. Sorry po, libangan ko lang naman po yun. Nadiscover lang po ni Akong. Wala po akong balak seryosohin dahil wala naman po akong permit. Hinaplos ni Stanley ang kanyang buhok at napangiti. Hindi, Daisy. Ituloy mo. Ako ang bahala sa iba pang kailangan mo. Proud ako sa'yo. Sa dami mong nagagawang magaganda, paulit-ulit akong nakokonsensya sa paulit-ulit kong pagtaboy sa'yo noon. Pasensya ka na, anak. Mahal na mahal kita. Gagawin ni tatay lahat ng makakaya niya para sa'yo. Siya nga pala, anong gusto mo sa 18th birthday mo? Sa isang linggo na yon, gusto mo bang magkaroon ng debut party katulad ng kay Irene dati? Pangarap niya noon na magkaroon ng birthday party. Pero habang tumatanda, mas nagiging simple na lang ang mga gusto ni Daisy. Hindi na po, wala rin naman pong pupunta. Kumain na lang po tayo sa labas kasama si Nanay Beth at Arnold. At ibili niyo rin po sana ako ng cake. Humalakak naman si Stanley. Siyempre naman, anak. Kau talaga. Ay, napakasimple mo talagang bata. Sana palagi kang mananatiling ganyan, Daisy. Sa malayo sila nag-celebrate para wala rin makakita sa kanila ni Stanley. Katulad ng hiling niya, binigyan siya ng ama ng malaking cake. Tuwang-tuwa naman siya dahil doon at ang natira, ipinamigay niya na lang sa mga street children. Kahit ganun kasimple, punong-puno naman ng kagalakan ang puso ni Daisy. Darius, gabi na. Anong ginagawa mo rito? Sino kailangan mo? Tanong ni Daisy nang makalabas siya ng gate. Malalim na ang gabi. Nakapantulog pa nga si Daisy. Nagulat siya dahil tinawag siya ng guard at sinabing hinahanap ni Darius. Sino bang kailangan mo? Bakit ayaw mong pumasok? Tanong ni Daisy. Nakasandali ito sa sasakyan at namumungay ang mga mata. Sorry, late ako. Ngayon lang kami nakauwi ng mga magulang ko galing sa ibang bansa. Bumahan naman agad ang pagtataka sa kanya. Ha? Ano naman? Sino bang sadya mo? Ako ba? Late ka na palang nakauwi. Sana nagpahinga ka na lang at pinagpabukas mo na lang. Tiningnan ni Darius ang sariling relo. 11:43 pa lang. Abot pa ako. Saan? Tanong ni Daisy. Binuksan ng binata ang pinto ng sasakyan nito. May kinuha itong isang malaking bouquet ng mga bulaklak at isang paper bag. Inabot nito sa kanya yon, kaya agad niya namang tinanggap. Lumapit si Darius, kaya bahagya siyang napaatras. Kaso wala siyang nagawa ng hawakan nito ang kanyang likod. Happy birthday, Daisy. Bulong ni Darius sa kanya. Dalagang dalaga ka na. Bahagyang tinulak ni Daisy ang binata. Nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Binati lang naman siya pero parang nagwawala na ang kanyang buong sistema. Heto lang palang pinunta mo. Akala ko naman kung ano. Nauutal niyang sabi. May ngiti naman sa labi si Darius at bumaba ang tingin sa paper bag. Palagi mong suotin yan. Ingatan mo. Humigpit ang hawak ni Daisy sa paper bag. Kaya nang makabalik siya sa loob, tiningnan niya agad ang laman. Umawang ang kanyang bibig nang makitang earrings iyon. Sandali siyang natigilan. Hindi niya alam kung dapat niya ba yung suotin. Hindi niya alam kung malalim na tao si Darius at nagbibigay kahulugan sa mga bagay. Pero ang pagbibigay ng hikaw sa babae, nangangahulugan ng pagpapakita ng pag-ibig at pagbibigay ng commitment sa isang espesyal na tao. Hindi na alam ni Daisy ang kanyang gagawin. Malinaw na ipinapakita sa kanya ni Darius na gustong-gusto siya nito. Pilit niyang iniiwasan dahil alam niyang masasaktan at magagalit lang si Irene. Pero kapag mas lalo na pinipigilan, mas lalo namang tumitindi ang tinatagong damdamin ni Daisy para kay Darius. Ano bang gagawin ko sa'yo? Naguguluhang sabi ni Daisy habang nakatingin sa earrings na binigay ni Darius sa kanya. Naguguluhan man, natagpuan pa rin ni Daisy ang sarili na suot ang hikaw na yon. Darating sa araw na yon ang pamilya ng mga Ching. Kinakabahan siya dahil alam niyang kasama si Darius. Bakit ba ako kinakabahan? Ano naman kung pumunta siya dyan? Para naman kasama ako sa dinner nila. Napailing na lang si Daisy. Nababaliw na yata ako. Nang dumating ang mga Ching, nasa isang sulok lang siya. Subalit sa kanya pa rin unang pumatak ang paningin ni Darius. Titig na titig ang binata sa kanya, kaya bahagya siyang na-conscious. Saka napagtanto ni Daisy na ang suot niyang hikaw ang tinitingnan nito. Malawak nang umiti si Darius habang nakatingin sa kanya.
Ang ganda. Nanlaki naman ang mga mata ni Daisy. Alam niyang para sa kanya yon. Kinakabahan tuloy siya sa asal ng binata. Anong maganda anak? Tanong ng ina ni Darius. Si Hilda naman ang sumagot. Sino pa bang tatawaging maganda ni Darius? Syempre, itong anak kong si Irene. Ang ganda, hindi ba? Hindi po. Parang walang pakialam na sabi ni Darius. Ang ibig ko pong sabihin, ang ganda ng panahon kanina at ngayon. Lihim na natawa si Daisy. Sinaway naman agad siya ni Nanay Beth. Hindi lang talaga niya mapigilan, lalo na nang muli silang magkatinginan ni Darius. Yun nga lang, ang sayang naramdaman ni Daisy, mabilis ding binawi sa kanya. Daisy, tulungan mo kami sa kusina. Pakiusap naman. Wala kasi yung dalawang kasambahay. Biglang nagbakasyon. Pasensya na. Sabi ni Nanay Beth. Sumunod naman agad siya. Okay lang po, kayo po talaga. Simpleng bagay lang naman po yon. Ikinahingi niyo pa po ng pasensya. Huwag na po, Nanay Beth. Natawa naman ang ginang. Ang bait-bait mo talaga. Halika na. Naghain na nga sila ng pagkain sa lamesa. Abala ang dalawang pamilya sa pag-uusap. Pero yun si Darius, hindi matigil ang pagsulyap-sulyap sa kanya. Napalunok na lang si Daisy sa kaba. Cecil, tawag ni Hilda sa nanay ni Darius. Oras na naman para pag-usapan ng tungkol sa engagement, hindi ba? Total, pareho na namang nasa legal age sina Darius at Irene. Natigilan si Daisy nang dumaan siya sa mesa. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay. Mabuti na lang at nailapag niya na ang mangkok ng ulam. Walang nakapansin sa reaksyon niya. Hindi siya nakatingin kay Darius pero alam niyang nakatingin ito sa kanya. Nang sulyapan niyang binata, nawala ang ngiti nito sa mga labi kanina. Dahan-dahan itong nilapag ang baso ng wine. Nababalot sa mukha nito ang pag-aalala, takot at pagiging seryoso. Halatang hindi nagugustuhan ang mga naririnig. Ibinuka nito ang bibig, ngunit bago pa makapagsalita, nagsalita na ang lolo niyang si Roberto. Matagal ng kasunduan yan na ipakasal sa pinakabatang Chu ang panganay ng mga Ching. Sabi ni Roberto at may bahagyang ngiti na sumilay sa mga labi. Papakasalan ni Darius si Irene. Malinaw na yon, huwag kayong mag-alala. At umuusad na naman ang lahat. Sa susunod na buwan ng engagement party. Napabuntong hininga si Daisy. Hindi siya naglakas loob na tumingin pa ulit. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak niya ang tray sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng kanyang mga emosyon. Galit, sakit, pagkalito at nagbabanta lang na ubusin siya. Akala ko simpleng dinner lang to. Malamig na sabi ni Darius. Tumingin ang ama ni Darius dito. Anak, hindi na naman kailangan pa ng paliwanag sa'yo. Matagal na namang napagkasunduan ang kasal nyo ni Irene. Parang isang tradisyon na rin ito na kailangan nating sundin. Nagbabaka sakali siyang sumulyap kay Darius. Natahimik ito at nakatutok ang tingin sa mesa. Bahagyang nakaawang ang bibig na parang naghahanap ng mga salitang ipoprotesta. Sumulyap siya kay Irene nang magsalita ito. Eto lang po talagang hinihintay ko. Sa wakas, matutuloy na po ang engagement party namin ni Darius. Napatingin sa kanya si Irene. Tinakpan nito ng pag-inom ang ngisi sa kanya. Tila sinasabing wala siyang magagawa at hindi naman talaga sila pwede ni Darius. Pero, Papa, hindi po... Sa wakas, nagsalita muli si Darius. Nakita ni Daisy nakakuyom ang kamay nito na nakapatong sa mesa. Hindi ako pumapayag dito. Hindi ko kailanman ginusto ang... Anong hindi mo ginusto? Mga bata pa lang kayo, alam mo na dapat ang tungkol sa kasunduan. Medyo naiinis na sabi ni Hilda. Ito ay para sa kinabukasan ng parehong pamilya. Napagpasyahan na to, hindi pa man kayo pinapanganak. Huwag mong sabihin na uurong ka sa kasal nyo ni Irene. Kapag ginawa mo yon, mapapahiya ang anak ko. Bakas naman ang pagkataranta sa mukha ni Irene. Punong-puno ng pag-asang tumingin kay Darius. Hindi ka naman uurong sa kasal, di ba? Hindi mo pwedeng suway ng mga magulang mo. At hindi ka pwede sa hindi Chinese. Sa akin ka lang nakatakda. Napakagatlabi si Daisy. Alam niyang siyang tinutukoy ni Irene na hindi Chinese. Pero wala naman itong alam. Hindi naman alam ni Irene na totoo siyang anak ni Stanley. Kumunot ang noon ng kanyang lolo. Bakit, Darius? May nagugustuhan ka bang iba? Magsabi ka ng totoo. Matapang na sumagot si Darius bago tumingin sa kanya. Yes po, akong. Natahimik ang mga Chu.
Nataranta naman agad ang pamilya ni Darius sa sinabi nito. Umiwas ng tingin si Daisy at bahagyang umatras. Kung hindi siya napunta ron, hindi naman magugulo ang engagement na yon. Pakiramdam niya, siya ang may pinakamalaking kasalanan doon. Hindi yan pwedeng mangyari, tutol ni Hilda at matalimang tingin kay Darius. Ang napagkasunduan ay napagkasunduan. Hindi pwedeng basta nalang putulin yon. Ang kasal na ito ay makikinabang ang parehong pamilya. Ngayon, inaasahan kong seseryosohin mo to, Darius. Hindi pwedeng basta ka nalang umurong at ipahiya ang anak ko. Walang puwang para pag-usapan pa yan. Kung may mahal kang iba, mawawala rin yan at matututunan mong mahalin si Irene kapag nagsasama na kayo. Lumagok ng alak ang ama ni Daisy. Napatingin siya rito. Iniisip niya tuloy kung mahal ba talaga ni Stanley si Hilda o napilitan lang din na matali sa taong hindi naman ito mahal. Dahil kung mahal talaga nito si Hilda, hindi na sana ito lumingon pa sa iba. Nagkaroon ng relasyon kay Annalisa at siya ang naging bunga. Inawat ni Roberto si Hilda. Tama na! Hindi magandang pag-usapan sa harap ng pagkain ng problemang ito. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Klaruhin muna natin ang ating mga isip. Kahit naman natapos lang doon ang lahat, alam ni Daisy na matutuloy ang engagement. Kahit ano pang tutol ni Darius, duda siyang makawala ito sa kasunduan. Umatras si Daisy. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Darius habang pinagmamasdan siya nito. Kinakailangan niyang umalis. Hindi niya na matitiis. Parang sasabog na siya sa mga nalaman. Mabilis siyang lumabas ng mansyon. Pumunta muna siya sa garden para huminga. Parang humahampas sa kanyang dibdib ang puso niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinupunasan ng mga luha. Natigilan lang si Daisy nang maramdaman niya ang mainit na yakap ni Darius. Pilit siyang nagpumiglas pero mas lalo lang humigpit ang yakap ng binata. Ano ba? Bitiwan mo ako. Doon ka na. Naiiyak na sabi ni Daisy. Naramdaman niya ang pag-iling ni Darius. Ayoko. Hindi ako magpapakasal kay Irene. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Hindi niya na napigilan at hinarap ito. Nasisiraan ka na ba? Ang bata-bata pa natin. Anong ako ang pakakasalan mo? Kung sisirain mo lang ang kasunduan ng pamilya niyo para sa akin, wag na lang. Nag-aaksaya ka lang ng... Mahal kita. Nagsusumamo ang boses na sabi ni Darius. Narinig mo ba? Ikaw ang mahal ko, hindi si Irene. Hindi ibang babae. Ikaw lang. Alam kong bata ka pa, Daisy. Pero ngayon lang ako naging sigurado ng ganito. Ipaglalaban kita. Ako ang bahala. Bahagya siyang umatras. Ipaglalaban mo ako? Bakit? Sure ka bang mahal kita? Wag na, guguluhin mo lang ang pamilya mo at ang pamilya ng mga Chu. Lumandas ang luha ni Darius. Hindi mo ako mahal? Umiwas ng tingin si Daisy. Para bang yun lang ang naiintindihan nito. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin sa binata. Hinawakan ni Darius ang braso niya at bahagyang hinaplos. Daisy, hindi ako mangmang. Ramdam ko. Alam kong mahal mo din ako. Pwede ba, Darius? Bulyaw niya rito. Tumigil ka na. Huwag mo na akong isama sa gulong yan. Pakasalan mo na lang ang gusto ng pamilya mo para sa'yo. Ayoko nga sabi, Daisy. Nanginginig na ang mga labi ni Darius. Ikaw nga ang mahal ko. Walang makakapilit sa akin kahit mga magulang ko, kahit ikaw pa. Aalis na sana siya pero bigla siyang hinila ni Darius. Naggulat na lang siya nang lumapat ang mga labi ng binata sa kanya. Ilang sandali siyang nagpadala. Ninanamnam ang pagmamahal nito. Gayunpaman, alam niyang mali pa rin yon. Itutulak niya na sana pero bago niya pa magawa yon, may humila na kay Darius palayo sa kanya. Tatay! Bulalas niya nang sapakin ni Stanley si Darius. Anong sinabi mo? Galit na galit si Stanley. Bakit mo hinalikan si Daisy? Pero hindi pa rin talaga ito natitinag. Si Daisy po ang mahal ko at hindi si Irene. Sasapakin na naman sana ni Stanley si Darius pero mabilis na siyang humarang. Tay, wag na please, wag na po. Mahal ko po si Darius. Pasensya na po. Please, wag niyo na po siyang saktan, Tay. Nagtataka naman si Darius. Tatay? Bakit mo tinatawag na tatay si Uncle Stanley? Mahigpit na hinawakan ni Stanley ang kuwelyo ng damit ng binata. Anak ko ang hinahalikan mo. Sira ulo ka. Hindi na rin nakapagpigil ang kanyang ama. Parang wala itong pakialam kahit malaman pa ang totoo. Mabuti at wala rin ibang nakakita sa kanila. Gayunpaman, alam niyang kahit alam na ni Darius, hindi nito ipagsasabi yun sa ibang tao.
Tatay, sorry po. Naluluhan niyang sabi. Alam ko pong mali na sinisira ko po ang dapat na engagement ni Irene. Napapikit naman ang kanyang ama. Talaga bang mahal mo si Darius? Napayuko si Daisy. Opo, pero alam ko naman pong hindi talaga pwede. Naiintindihan ko naman po yun. Sandaling natahimik ang kanyang ama. Tila malalim ang iniisip nito. At ang sunod nitong sinabi ang nakapagpawindang sa kanya. Ipinakilala na kita bilang anak ko sa iyong akong. Imporma nito sa kanya. Nagalit siya nung una pero tanggap ka na niya. Nanlaki ang mga mata ni Daisy. Talaga po ba? Talaga po bang alam niyang apo niya po ako? Kung ganon, paano po si Ma'am Hilda? Ang mga kapatid ko po sa inyo, alam na rin po ba nilang tungkol sa akin? Lumingon sa kanya si Stanley. Wala ka pa sa pudar ko. Alam na ni Hilda na nagkaroon kami ng relasyon ni Annalisa habang kasal kami. Alam niya rin na may anak ako kay Annalisa. Ang hindi niya lang alam, ikaw yon, Daisy. Bakas ang pagsisisi sa mga mata ni Stanley habang may inaalala. Hindi ko pa kailanman nabanggit sa'yo. Pero minahal ko ng totoo ang iyong ina. Bago pa kami maging mag-asawa ni Hilda, mahal ko na si Annalisa. Hindi ko lang siya nagawang ipaglaban dahil mas mahalaga sa akin ang sumunod sa pamilya at ang kapakanan ng negosyo. Kaya pakiramdam ko, ako ang dapat sisihin kung bakit naging ganun si Annalisa. Para ko siyang tinapong basura. Hindi ko siya nagawang ipaglaban. Tumulo ang mga luha ni Daisy. Nangulila siya bigla kay Annalisa. Hindi ito perpekto, kay hirap ang intindihin ng nabubuhay, pero habang naririnig niya yon mula kay Stanley, pakiramdam niya ay napagkaitan lang talaga si Annalisa ng nararapat para rito. At nang maging asawa ko si Hilda, muli ko siyang nakita. Muling bumalik lahat ng pagmamahal ko. Kaso naging duwag na naman ako. Ginawa ko na naman siyang parang basura. Ako ang dahilan kung bakit naging mababa ang pagkatao niya. Samantalang wala siyang ibang ginawa nun kundi ang mahalin lang ako. Ako ang dahilan kung bakit nagbago si Annalisa. Bumuhos ang luha ng kanyang ama. Napasinghap si Daisy. Pero bago naman po nawala si nanay, sa tingin ko naman po, kung anong mga nagawa niya noon, pinatawad niya na po kayo. Pinunasan ni Stanley ang mga luha. Kaya nang marinig ko si Darius, ang tapang niya para ipaglaban ka. Ang taong nagmamahal sa anak ko ngayon, malaking sampal para sa mga ginawa ko noon. Kasi nang ako ang nasa sitwasyong ganun, hindi ko man lang naipaglaban ng nanay mo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Ramdam na ramdam ni Daisy ang pagsisisi nito. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Tutulungan ko kayo ni Darius. Mahinang sabi ni Stanley. Hindi alam ni Daisy kung anong tulong ang sinasabi nito. Subalit nagtitiwala siya sa kanyang ama. Alam niyang hindi siya nito ipapahamak. Po, ito pong susuotin ko para sa party? Tanong ni Daisy kay Nanay Beth. Parang sobrang ganda naman po nito. Tumango naman ang ginang. Napansin ko nga rin, maganda naman yung kay Irene pero mas maganda itong sayo. Ano kayang meron? Kahit ang layunin ng party, hindi rin naman sinabi. Nagtataka rin si Daisy sa mga nangyayari. Akala niya pa nga, announcement para sa engagement party ang mangyayari. Pero ang pagtatakang yon, unti-unting naging malinaw sa ginawang hakbang ng kanyang ama. Matutuloy ang engagement party sa pagitan ng panganay na anak ng mga Ching at pinakabatang Chu. Saad ni Stanley. Kaya pinapakilala ko sa inyo ang aking anak, si Daisy Salazar Chu. Nagulat ang lahat sa inanunsyo. Kahit si Daisy, nagulat din sa nangyari. Nang tingnan niya si Roberto, may ngiti ito sa mga labi. At nang tingnan niya rin si Hilda at ang mga kapatid, napayuko na lang ito at parang wala nang nagawa. Mukhang may alam na rin sa totoo niyang pagkatao. Tinupad ni Stanley ang sinabi nito na ito na ang bahala sa lahat. Worth it ang sapak ni Uncle Stanley. Sa'yo naman ako babagsak. Pabirong bulong ni Darius. Napairap siya. Tuwang-tuwa ka naman na sa akin kay kakasal. Hindi mahirap ang laban mo kasi tinulungan ka ng tatay ko. Humalakhak naman si Darius. Mabuti na lang, isa kang Chu. Parang bago kay Daisy lahat. Hindi siya sanay na nasa kanyang atensyon ng mga tao. Akala niya magiging okay na. Pero pagkatapos ng party, nakatanggap siya ng malakas na sampal mula kay Irene. Mang-aagaw ka! Inagaw mo sa akin si Darius. Ako dapat ang nandun eh. Anak ka lang naman ang kabit ni Papa. Masama ang tingin sa kanya ni Hilda. Pinakilala ka man na isang Chu. Hindi pa rin kita matatanggap, Daisy.
Tandaan mo yan. Napatayo naman si Roberto at pumagitna. Kayong dalawa, tumigil na kayo. Napag-usapan na natin to pero yan pa rin ang inyong pinaghihimutok. Walang nilabag na kasunduan dahil siya naman talaga ang pinakabatang Chu. Bukod doon, matagal na panahong hindi natin alam na may isa pa pala akong apo sa labas. Inaamin kong kahihiyan ang magiging tingin ko sa bata. Pero nang makilala ko si Daisy, nagsisisi akong hindi ko siya nakilala simula bata pa lang. Kaya kayong dalawa, tumigil kayo. Sa ayaw at sa gusto niyo, pamilya natin si Daisy. Hindi isang utusan, anak sa labas o bastarda. Isa siyang Chu, anak ni Stanley at apo ko rin. Lahat ng karapatang mayroon kayo, mayroon din siya. Simula ng araw na yon, nanirahan na nga si Daisy sa mansyon bilang isang Chu. Hindi na siya nagpipigil na tawaging tatay ang kanyang ama. Sa wakas, kinilala na rin siya. Nang makatapos sa kolehiyo, kinasal na rin naman sila ni Darius at nabiyayaan ng isang anak. Galing man sa mayamang pamilya, nagtayo pa rin ng sariling negosyo si Daisy na kanya namang napalago. Ayaw niya rin namang makiagaw sa kanyang mga kapatid kung kaya niya namang umangat sa sariling pagsisikap. Marami siyang pinagdaan ng hirap simula bata pa lang. Pero lahat ng magagandang kapalit, inilahad sa kanya ng may kapal at ipinagpapasalamat yun ng lubos ni Daisy. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga mangyayari sa hinaharap ay hindi laging umaayon sa ating mga plano o gusto. Maraming daraanan na hirap at pagsubok pero ang mahalaga, maging matatag tayo at buo ang loob na harapin ang bawat hamon. Tulad ni Stanley na naging duwag na akuin ng responsibilidad bilang isang ama. Inako niya naman ang mga pagkakamali at pinanindigan rin sa huli. Si Irene na umasa na ikakasal sa lalaking gusto dahil sa kasunduan ng pamilya kahit hindi naman siya mahal ni Darius. Si Darius na ipinaglaban ng pagmamahal sa kabila ng pagtutol ng mga tao. At si Daisy naging matyaga sa buhay, nagsikap at nagtiis. Sa huli, ibinigay ng Diyos kung ano talaga ang nararapat para sa kanya. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.